Tuloy po natin yung tungkol sa history o kasaysayan po ng iglesia na kanyang ginagamit ngayon para tutulan yung pagkatupad ng Zacarias 13:8 hanggang 9 sa samahang inakay ng kapatid na Perez, pagkamatay niya kapatid na Sani. Meron siya ngayong mga argumento. Ang isang argumento niya, nung mamatay ka ang kapatid na Perez, 2 grupo lang ikang nangyari. Bakit? Kasi yung kang pangatlong grupo, sabi niya, yung Menong Hison bago pa ika mamatay ang kapatid na Perez, tiwalag na ika yun. Ang nasa hulay ka, pagkamatay nung pastor, pagka sinaktan yung pastor, saka mangyayari ka yung pagkakabahabahagi. Yung Menong Hison buhay pa ang kapatid na Perez, natiwalag na. Yun ang kanyang argumento, na napakadayang argumento, kapatid na Sani. Ang tinutukoy po natin, mababahagi sa 3 grupo. Si Menong na ginagamit mong argumento para palitawin mo na hindi nga natupad sa samahang inakay ni kapatid na Perez, yung Menong na ginagamit mo, hindi naman yun ng grupo Isang tao lang yun Pinatutunog niya, itong si Menong, yung mali na ito yung isang bahagi. Talagang mali si Menong na isang bahagi nung naging 3. Kapatid na Rodel. Dahil si Menong, nag-iisang tao yun, kapatid na Sani. Ang tinutukoy natin na isa dun sa 3 na nagkabahabahagi, yung grupo na sumama dun sa Menong. Na yung Menong tiwalag, biro mo sumama sila ron. Kaya talagang eksakto, patay talaga yon, kapatid na Sani. Biro mo sumama ka sa tiwalag. Di ba? Ang tinutukoy nga natin, yung grupo. Hindi si Menong. Hindi si Menong. Oo. At siya rin na may sabi na meron kang grupo ng matatanda, kasama itong Na Ikoy Galang. pinamumunuan ng Ikoy Galang. Oo. Na pumunta ron kay Menong. May grupo nga itong si Menong, kapatid na Rodel. Yung Ikoy Galang, tsaka yung mga matatandang kasama niya, na sumama kay Menong. Oo. Ngayon, alam mo ang kwento niya, kapatid na Sani, bakit daw sumama kay Menong? Bakit daw? Yung grupo ng Ikoy Galang. Eto, para patunayan po namin sa inyo na itong taong ito nag-iimbento ng kasaysayan. Unang-una, hindi pa po kami kaanib pare-pareho sa iglesia. Si Brad Sani siguro mga 7 taon lang noon nung mamatay ang kapatid na Perez Ako po medyo bata ng konti, mas matanda lang tignan. Siya naman, mas bata siya sa amin Mas lalong uhugin pa ito. Oo, lalo siyang walang na kamalay-malay sa nangyari nung mamatay ang kapatid na Perez. Kaya ngayon, akala mo kung sinong napakagaling na historian ng iglesia na nagkukukwento ngayon, kapatid na Sani. Pero alam nyo, yung historyong kinukwento niya, imbento lang, di totoo. Bakit? Pakinggan po ninyo ang kanya sinasabi. May mga kasamahan siya na matatandang manggagawa, yung Ikoy Galang. Meron daw pong mga gustong ipagawa sa kanya na luwagan ng aral. Mag-aabuloy ika kami ng malaki, basta ilibre mo na si sigarilyo sa kapag-aasawa. O, nadinig nyo po? Ang sabi daw ng mga matatanda kay kapatid na Eli, mag-aabuloy ka kami ng malaki. Basta ilibre muna ang sigarilyo sa kapag-aasawa. Basta ilibre mo na ika ang sigarilyo. Ayan. Noon bang panahon ng kapatid na Perez, ipinagbabawal na ba sa kapatiran? Yung paninigarilyo, kapatid na Sani? Natutuklasan na ba nila yung aral ng Diyos na yon na bawal ang manigarilyo? Wala pa noon. Dahil sa panahon ni kapatid na Perez, libre ang sigarilyo. Hindi bawal yon. Oo. No? Ngayon, nang mamatay si kapatid na Perez, wala pa rin naman tayong aral noon na bawal ang manigarilyo. Di ba? Kaya, imposible sinasabi nito na ipinakikiusap kay kapatid na Eli na ilibre daw ang sigarilyo. Sinasabi nitong Ikoy Galang at matatanda. At ang pag-aasawa. Para bang noon, bawal ng paninigarilyo. Oo, kapatid na Sani. Kaya nakakatiyak tayo, umiimbento ito ng istorya. Hindi ka hindi ka credible na paniwalaan ka ng tao. Yan ang sinasabi namin sa'yo. Unang-una, madaya ka sa argumento. Ang argumento mo, si Menong tiwalag na. Alam mo namang ang pinag-uusapan, hindi isang tao Grupo nga 3 bahagi Tapos, umimbento ka ngayon ng kasaysayan mo. Sabi daw nung mga matatanda, kapatid na Sani, kay Bradeli, basta ilibre mo na sigarilyo. Mag-aabuloy ka kami ng malaki. Sabi raw, ilibre mo na sigarilyo. Nung panahon na yon, hindi totoo na bawal na sigarilyo noon. Sa samahan. Tanungin mo si kapatid na Arnie. Buhay na saksi yun Kapatid na
Kapatid na Sani, di ba? Hanggang ngayon, buhay pa siya, awa ng Diyos eh. Kasama natin siya ngayon sa pagsasama-samang ito eh. Yon talagang nakita nun hanggang nung magkahiwa-hiwalay na yung tatlong grupo. Saksi yun. Hindi bawal nun ang sigarilyo. Ngayon, itong umiimbentong bagong sibol na manluloko ngayon sa ating panahon, abay, umiimbento ng matatanda at umiimbento ng dialogue na never na nangyari nung panahon na yon, kapatid na Sani. Para lang tutulan si kapatid na Eli. Kaya tinan nyo kung anong klase ng tao yan tumututol kay kapatid na Eli. Di po katiwa-tiwala yan. Napakapangahas, pati history, pinapakialaman. Baka nga hindi ka pa nagbibrief nung araw nung mamatay si kapatid na Perez Tapos ngayon, akala mo kung sino ka namang napakagaling sa kasaysayan na nagkukukwento, mali naman ang kinukwento mo. Walang dialogue na ganon, Brad Sani. Wala yun. Dahil nung ituro ni kapatid na Eli yung bawal ang paninigarilyo, hindi yung right after ng pagkamatay agad ni kapatid na Perez. Kundi lumipas pa ilang panahon, itinexto yun ni kapatid na Eli na bawal ang paninigarilyo. Pero, hiwalay na nun. Diba? Nagkahiwa-hiwalay na. Naging 3 grupo na. Saka itinuro ni kapatid na Eli na bawal ang paninigarilyo, kapatid na Rodel. Ang katunayan, yung grupo nung Levita Gugulan. Di ba na isang grupo yun kapatid na Sani hanggang ngayon naninigarilyo yung mga yun Dahil hindi na ituro sa kanila yon. Oo, ay naku, yung history mo na yan, saan mo napulot yan? Nag-iimbento ka. Hindi mo naman naiintindihan. Kaya mga kababayan, itong pagkukwentong ito nitong si Kapitan Kopya, naku po, bunga ito ng kanyang malikot na pag-iisip, likha ng balintatao. Halaw sa kung anong alimuom. Oo. Naku po, napakalabo, kapatid na Opo, Rodel. mangangatha po ito Kaya mag-iingat po tayo sa mga taong ganyan. Sinasabi sa Biblia po yan, mga kababayan, sa Tito, sa 1:14. Pagka kumakatha lang, huwag natin paniwalaan. Sabi sa Biblia, na huwag mga kinig sa mga katha ng mga Hudyo at sa mga utos ng mga tao na nangagsisisinsay sa katotohanan. Tandaan natin, kinasangkapan ng Diyos ang mga Hudyo, kapatid na Sani, para magturo ng aral ng Diyos. Si Kristo nga, sa laman nung magkatawan tao, Hudyo Pero kahit Hudyo, pagka kumakatha, sabi sa Biblia, huwag mga kinig sa mga katha ng mga Hudyo. Lalo naman itong si Willie Santiago. Hindi ka naman Hudyo, manunudyo ka lang naman Di ba? May hindi lang manudyo. Oo. Umiimbento ka lang ng istorya. Walang dialogue, never, na nangyari na sinabi di umano nung grupo nung Ikoy, mga matatanda. Sabi di umano kay kapatid na Eli, mag-aabuloy kami ng malaki. Basta ilibre mo na, sigarilyo. Walang ganyan. Walang ganyan. Imbento yan. Kaya hindi ka katiwa-tiwala talaga. Pangahas ka lang Kaya ikaw, huwag ka na magkukwento. Dahil yung mga kwento mo, walang wenta. Hindi totoo. Hindi mo kayang patunayan yung sinasabi mo. Dahil dyan sa grupo mo, unang-una, wala naman yung kasama nung panahon pa ni kapatid na Perez Kapatid na Rodel Wala. Wala nun Wala. Okay, ngayon, tayo, sa ating kasaysayan, na pinagsasama-samahan, hanggang ngayon, mayroong mga buhay na kapatid ng panahon pa ni kapatid na Perez. At madidinig mo kasaysayan ng buong iglesia, kapatid na Rodel, nang mamatay si kapatid na Perez, kung talagang naganap ba yung Zacarias 13:7 hanggang 9. Ngayon, sinasabi mo na iniiwasan namin itong i-touch. Dahil na maiipit daw tayo. Maiipit daw kami. Oo. Maiipit tayo, kapatid na Rodel. Hintayin mo. We are proud na isa-isay itong talagang kasaysayan ng naganap sa iglesyang ito nang mamatay si kapatid na Perez. Dahil ito siyempre, kasaysayan ng iglesia. At tayo'y kasali, kabahagi. Kaya, proud kami na kami kasama rito. At hintayin mo, kukumpletohin namin yung kasaysayan. At may mga saksi. Ayan. Abangan mo yan. Oo. At pagkatapos mong mapanood, di saka mo tutulan kung kaya mong tutulan. Pero dito, kapatid na Sani, kahit hindi pa marinig ng mga kapwa-tao natin yung talagang buong-buong kasaysayan na naganap ng mamatayang kapatid na Perez, nakakatiyak na tayo na ang version ni Willie Santiago ng kasaysayan ay palsipikado. Sigurado na yun. Hindi totoo. Yun ang isang markado Oo. sa mga tagapakinig natin. At mga nanonood din sa kanya, makikita kung susubaybay lang yung sagutan natin, kapatid na Rodel, makikita mo markado na siya kung paano umimbento ng kwento na hindi totoo talaga Opo. Kaya yung pong kasaysayan na sinasabi ni Willie Santiago na ipinangtututol niya ngayon kay kapatid na Soriano, yun po ay katha, imbento, hindi po totoo, mga kababayan. At saksi
yung grupo ng Levita Gugulan na ngayon ay iba na ang tagapangasiwa, saksi yun na hindi totoo sinasabi niya. Na, ilibre mo na sigarilyo, di totoo yun. Hanggang ngayon, nagsisigarilyohan pa rin sila ron. Dahil hindi na ituro yun nung panahon ng kapatid na Perez bago siya mamatay. Kaya yung history mo, yung kasaysayan mo, na sinasabi ng matatanda, ilibre sigarilyo, kasinungalingan yan, imbento yan. Kaya, yan po mga kababayan, ang dapat nating mapuna dito kay Willie Santiago. Pansinin po ninyo, yung talata pag binabasa, yung talata tama yun eh. Pero pansinin nyo, ang delikado kung saan siya nagpapasok ng mga kalokohan niya pag nag-umpisa na pong magkwento. Yun ang delikado. Abangan nyo, napakaraming maling sinasabi pag nagkwento na, kapatid na Sani. Bakit? Biblia, mahirap maintindihan ng Biblia eh. Pag wala kang gabay ng Espiritu Santo, kapatid na Sani eh. Di ba? Yung kwento, yung istorya, may mga saksi dun sa istorya eh. Kung yung istorya sinsay ka eh. Ligaw ka eh, di ba? Mali ka sa timing. Tapos yung dialogue mo, invento, hindi totoo. Lalo naman sa Biblia. Lalo ka ng hiwalay. Makikita nyo po yan, mga kababayan, kung anong klaseng tao itong si Willie Santiago na tumututol kay kapatid na Soriano. Akala mo napakarunong, pero makikita po natin siya ay inaakay ng kasinungalingan sa kapwa at ng pandaraya. O ngayon, ikaw ba yung kasaysayan mo, proud ka ba? Ikwento mo naman sa amin. Yan. Kung bakit ikaw, natiwalag ka rito, at nang matiwalag ka rito, nagkaroon kayo ng samahan, no? Nila Karas, kasama si Warley Santiago. Pero dumating ang panahon, tiniwalag ka naman doon. Di 2 beses ka nang tiwalag. Di ba? O, ngayon, anong kasaysayan? Bakit ganon? Wilfredo Santiago, hindi mo pa sinasagot yan. Ilang beses na kami nagtatanong eh. Sabihin mo naman yung kasaysayan mo. Oh. Siguro naman di masama. Kapatid Nardel, kung sasabihin mo, di ba? Yung totoo. Kung ikaw tapat ka sa tao, at napakalakas ng loob mong magdadaldal at magkukukwento ng kung ano-ano. Ngayon, hinahamon ka namin. Ilabas mo ang kasaysayan ninyo ni Karas at ni Warley Santiago. Na nang kayo'y itiwalag, magkakasama kayo. Nagtayo kayo ng sarili ninyong iglesia. Di ba? At nagprograma pa nga kayo sa TV eh. Huwag mo naman sabihin nga nagbayad ng airtime ikaw mag-isa. Di ba? Tiyak na tiyak, may share doon yung mga sinakaras. Di ba? Bakit ngayon? Merong inilagay sa YouTube yung grupo ni Nakaras at iniimbitahan yung mga sumama sa'yo. Ayan, basahin mo. Ako, nakakatiyak ako, nabasa mo na yan. Yan. Dahil aware ka dyan. Di ba? Ikwento mo naman dito sa YouTube. Isalaysay mo kung sino ka, kung anong klaseng pagkatao meron ka, bakit ka natiwalag dito, at bakit ka natiwalag kila Karas. At saan ka naman kumuha ng karapatan para mangaral ng salita ng Diyos at ikaw ay maging leader? Oo. Siguro, sa bagay, kapatid na Sani, mukhang hindi naman talaga sila talaga magtatagal na magkasama eh. Dahil itong si Willie Santiago, ayaw niya nang nasasapawan eh. Nung nagpo-programa sila sa TV, mukhang mas magaling magsalita si Warley eh. Oo naman. Di ba? Mas mahusay at mas maboka eh. Siya lang na may tagatango dun eh. Oo, tatangu-tangu lang siya ron para sa tau-tauhan dun sa tabi ni Warley eh. Kaya ako, Brad Rodel, duda ako rito kung bakit niya tinututulan yung Jeremias 13:19 hanggang 22:24 na sinasabi niya, hula ika. Para sa Israelita lang. Hindi pwedeng matupad yan sa mga Pilipino. Dahil si Jeremias, ang concern niya, mga Israelita. Oo. Kasi alam niya, hindi siya po pwedeng katuparan yan eh. Bakit? Kasi hindi siya pwedeng maging puno eh. Dahil ang puno dyan na binabanggit, yung magmumula prinsipe, sa kanila. magmumula sa gitna nila. Dapat sa gitna nila, ibig sabihin, ipinanganak sa iglesia, doon manggagaling yung puno. No? Itong Warley Santiago, kapatid na Rodel, pinanganak to sa iglesia, yun ang balita ako eh. Lumalabas. Parang mas may karapatan pa talaga si Warling manguna kaysa sa kanya eh. O baka naman yun isa sa hindi nila pinagkasunduan yun. Brad Sani, para hindi nanghuhula ang mga tao, Willie Santiago, ano ba nangyari sa inyo ni Warley? Tsaka nung Karas? Bakit merong nakapost sa YouTube, tiniwalag ka? Sa mga kasama namin sa Members Church of God Theos Worldwide na sumama kay Willie Santiago, iniimbitahan namin kayo na pumunta sa lokal ng Bulacan ng MCOGTW. Andun po si Brad Warley Santiago. Handa po siyang sagutin ang inyong mga tanong.
lalo na po sa issue tungkol sa kung bakit itiniwalag si Willie Santiago sa ating samahang inumpisahan nang tayo'y umalis sa ABB. Hindi totoo ang alibay niya. Nahiwalay na sila ni Jane Santiago bago niya kasamahin yung anak nung kapatid na Roque. Malaking pandaraya ang ginawa niya sa inyo. Magsuri po tayo at wag humanga sa taong masama. Sagutin mo. 'Di ba? Kasi sabi mo, eto, ikaw naman ang ideder namin ngayon. Hindi nga nila binanggit yung kasaysayan kasi alam nila, maiipit sila dyan O ayan, napatunayan na namin, hindi mo kami maiipit sa kasaysayan. Ngayon, ang tanong naman namin sa'yo, ano naman ang kasaysayan ninyo ni Karas at ni Warly? Bakit kayo nagkahiwalay? Ba't ka tiniwalag? Hihintay namin ang sagot mo. Ngayon, sinasabi dun sa YouTube na kaya kanila inalis kasi kumuha ka ng ibang babae nang hindi pa kayo hiwalay ni Jane. Yan. Yun ang sinasabi sa YouTube. Mm. Ngayon, sumagot ka kung hindi totoo yan. Sagutin mo yan. Hintayin Sagutin namin mo. yan. Until next time. See you.